Maayong hapon mga Bisaya. Nahanap po ko'y nakit-an nga post sa Facebook unya um, ingon siya, sakto lang ba ang laki ng foundation sa poste? So, ang kuha ni siya, kaning mura ba sa kani kadakon nga poste, kaning kani nga kolumna, sakto ra ba daw kuno ijang footing? So, sa dili pa nato i-discuss na or di pa nato tubagon, um, ato lang siyang i unsa ni kanang atong i-comment ba nga kanang kaning iyang gibuhat karon nga ug imong nakita nani siya'y kani itong murag concrete na sa ilawom. So ang tawag ana mo na ang gitawag og kuan aw kanang mura ba og mud slab or lean concrete. So kuan ra na konkrito ra na nga imo ra nang gibuhos diha nga murag mo'y mahimo ni diya nga building ba. So ang kuan ana ang advantage ana so mao na ang imong excavation sa imong foundation niya mao ni ang imong kuan. Ang kana siyang gibuhat naa na siya'y kuan kanang mud slab or lean concrete kuan ra na siya kanang pure na siya concrete wa nay kabilya o kuan. Usually ana mga 2 to kuan 4 inches ang thickness ana. So ang purpose ra ana nga na kay even surface para sa imong kuan, sa imong kaning layout nimo sa imong kabilyada kay usahay kung kubkob ra ka di man gud ni matarong diri og gawas wa compact na nimong maadyo or kanang naay mga kuan tubig or unsa. So ang kani ang iyang gibuhat nasa siya'y gibuhosan ni diyan ang ubos diri og concrete unya un usa pa na ibutang ang kabilyada diri sa kuan with proper kanang iyang unsa ni ah, rebar chair or rebar cover diri, clear cover kani diri. So kung footing ato na na-discuss sa kuan, miagi nga mga videos nato ato na nahisgutan 3 inches ang minimum ana kaning kuan, kining gikan sa top sa imong kuan, surface nimo ug sa imong kabilyada ang clear cover ana ni diya kani diri. So kung ato nang padakot so mao na ang imong surface, mo na ang imong kabilya. So gikan diri sa surface, gikan kani diri mao ni kani dinhi, mao na gitawag og clear cover. So kung imo na tan-awon sa mga kuan, mga building code naa na siya'y recommendation. Ang footing minimum man na 3 inches kani. So atong pakpakan kung kinsa may nagbuhat ani at least di ko na siya ingon nga required pero kanang nana siya kuan, nana siya kanang advantage ba kung butangan nimo inana. So ang mahitabo na at least level imong surface niya klaro kadyo ang maklaro ang imong clear cover nimo unya kuan pud binta lahi ra jud po na ug nakay mud slab diha versus kanang kuan diretso ra sa zuta ang imong kuan kanang imong pormahan, imong kabilya kay siyempre kinahanglan mo na imong kabilya limpyo para mo kuan ang banding ana sa imong concrete o sa imong deform bar kaning kabilya nimo mokapit jud maadyo ba. So mo nay kuan advantage ana ni diya. So sakto na siya sa kuan. Ang kaning iyang pangutana nga sakto lang ba kuno ang kadak-on sa iyang pundasyon base sa poste. So kanang wala man na siya'y walay direct kanang way direct correlation dili siya direkta nga kanang naay relasyon ang kadak-on sa poste ug kadak-on sa kanang kuan, kadak-on sa footing kay daghan man na imong i-consider. So ang
poste siyempre ang mao man na ang imong kunohay mo na imong beam diha, di ba? Yan mo na imong poste, mo na imong poste, yan nako na imong atop diha. Nya kaning poste naa din ang imong footing. So kaning poste ang load path nimo kibali gikan sa atop moari na sa beam, nya gikan sa beam moari sa poste, nya moadto sa foundation. So mao nay gitawag nato og load path. So kanang mag-design ka og kuan structural element imo jud ang tan-awon kung ang load path niya kay para mahibaw-an nimo kung unsay mga load nga niagi dihang dapita. Kunuhay kunuhay na kay kuan na kay mao ni ang plan view nimo mao ni imong makuno na imong kuan imong atop unya mo ni ang kanang ridge sa imong atop kanang diri kani nga line ridge line nimo mo na siya kaning diri kani ba sa bay ridge kuan ridge board kay sagbadyan man siguro no. Unya na din ang imong kuan na din ang imong mga rafters di ba kana diha ana or trusses mo na the whole truss baga na ana lahos pindi nya ikaw man na kay 4 lanes na pud dinhi di ba ano pa kay 4 lanes diha na pa kana so depende kung pila extension na diri so na patay video gihimuan na og unsay sakto nga kuan diri kaya na po ko nakita na nangutana kung sakto ba daw nang iyang katas or kanang unsay kanang sak mura ba og kanang recommended nga kuan na so ato po na na-discuss og unsay basihan anang kaning projection diri unsay mga angay consider. So kanang load path kunuhay na ang imong kuan di ba mao man imong rafter kunuhay diyan na day imong 4 lanes unya or member truss nimo na day ana na naman imong truss nya na kay 4 lanes diha nya mao ni imong atop imong sin corrugated nimo GI. So ang kanang load path kanang mura ra kog imo rong i-picture out kung asa siya mo asa padung ang imong mga load kunuhay. So nakay kuan nakay load sa imong atop. So moagi na diri sa 4 lanes. Nag-agi na sa 4 lanes ang kani moagi diri kana unya ipasa ni diyan na sa imong truss ipasa nimo na diri kani imo na ipasa diha nya gikan diha sa kuan gikan sa imong truss ipasa na pud na ngadto sa beam nga nag-support so kani diri nya gikan sa beam mao na diri kani diri ipasa na pud sa kulong so mao nay kuan kanang imong identify ang kanang o imo bang tan-awon kung asa ang load path kay para man na maka kuan mo na yung guide nimo para mag-sizing ka sa member kay pareha kuno ang 4 lanes diri kani nga naa diri nga side nya rafters kunuhay ni di ba dili man na ang force nga niagi ani nga 4 lanes di man na mo agi diri nga side ngari ra man na siya side so mo na nga imo i-identify ang kuan so mo na nga ang kanang sa kuan mag-design mo nang gitawag og kanang tributary area tributary tributary area mao po na pag-determine sa kanang kuan lagi kanang magkuyog ng tributary kanang load path nimo kay ang kaning tributary area mao man na ang kuan kanang murag area nimo ba nga supported by ana nga kanang ah, specific nga element kung rafter pa na or 4 lanes or columns. So kung columns nya square na diha depende sa imong distribution usually ana ang pilay total load nimo i-divide nimo na sa upat ka corner mo na i-load nimo sa column or na kay intermediate diha lahi na pud na kay ang iyang tributary ana mobahin mo na diha ana mo ni imong tributary area nya diha kuan. So balik ta sa kuan nga ingon siya ang kulom sakto ra ba daw ang pundasyon sa ang kanang mag-size ka sa kulom lahi man na og kuan. So mag-design na ka sa kulom so ang imo i-consider na ang kuan ang gravity loads nya og nanay kuan nanay moment diha.
So mao ni ang pag-size sa kuan kolumna. So makadako ang kulom, makadako ang iyang resistance. So mao na nga og kanang proper nga design, kanang gi-engineered jud nga design, depende sa load, mo-size nimo ning kulom. Mo-size nimo na ang kulom sa kuan, ang iyang depende na kung square ba imong kulom or rectangle ba or kanang square ba or circular ba imong kulom. So, kumpiyon man na ang imong area gross. Yung kanang area gross mo na i-times nimo na sa kuan, iyang compressive strength. So mo na nga kanang kabantay ka kung masa ka mayon ka nga kanang 1:2:4 or unsa pa na nga mixture. Nani siya kanang kuan, nana siya estimated nga pilay strength ana kung 3,000 PSI ba, 2,500 PSI ba, 4,000 PSI ba na siya. Nya i-multiply nimo na sa kuan, i-multiply napa ko na yung mga kanang kuan, napa na yung mga factor there. Pero ang iyang murag general equation ni area times imong kuan compressive strength. So ang kaning compressive strength kay kuan mo ni ang unit ni kay pounds per square inch mo na or kilonewton per square meter kana. Unya ang unit sa area gross nimo square inch na sa pounds per square inch or millimeter squared or meter squared. So kung imong i-multiply ning duha, meter squared times kilonewton per meter squared, ang mogawas makansil ni ang mogawas nga unit na kilonewton mo ang capacity sa imong kulom. Pero na pa na yung mga factor there, mga coefficient. More ang kaning more lang nila yung generic niya nga kuan ba or kanang ko alagi generic nga formula. Pero na pa na yung mga coefficient diya kuan. So depende pa na ang sa imong cover kanang sa imong kuan um kung kanang mga compressive stress block mga inana. So kung sabihin so ang kuan wala jud na siya'y kuan correlation kung unsa kadako ang imong kuan. Wa ba'y direkta kung unsa kadako ang imong kulom kay ang kulom base na sa imong load. Nya capacity pud sa imong kuan, capacity pud sa imong aw ka na bang imong design mix kay kung ang design mix nimo kunuhay kuan kani 2,500 PSI ra versus 4,000. So kung 4,000 ang mahitabo ana kanang gamay ra ni siya og area required kung mao nang strength nimo versus kung 2,500 no kay directly proportional man na siya. So magkalig-on imong mixture kanang husga ng imong mixture design mix sa imong semento magkalig-on pud imong kulom. Pero ug mo ang kuan ana kay ang load nimo di man na mausab I mean ang value ana di man na mausab kung mayon ka nga 300 kilonewton ang imong load sa imong kulom, no? So kung 300 kilonewton na ang reaction sa imong kulom, di man na mausab kung kuan, mausab ning ang imong strength sa concrete, ang mausab ani ang area required, no? Kay mao ni ang imong load is equal to area gross times FC, compressive strength. So kung dako na siya, mogamay ni kay di man ni ang kani di man ni mausab. Or kung imo ni pagamyan modako pud ni parang ang kuwan pareha kunuhay 300 ni. Unya ang area gross nimo o ang FC prime nimo kuan 2,500 dili ni siya kay di ni per unit. Ang 3,000 kay 20.7 man siguro, 20.7 or 20.7 2,700 kilonewton per meter squared kana. So ang kuan ani imo ra ning i-divide ning 300 divide nimo ani mo ni mogawas nga area ana. So kung magkadako na siya i-divide mo sa 300 makagamay ning imong area gross. So mao na nga kanang ang basihan nimo sa kulom siyempre ang imong load, di mo na mausab ang load kung limitado ka sa kuan mo na nga
usually ana ang kanang mag-design ana kay labi na og may architect nga involved. Ang architect ana kay mo-assign man na og kuan kulom nga kinahanglan kani dinhi kuan ra ni 0.3 meters by 0.3 meters. Ya mo ni ang load. So ang 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 nata 300 kilonewton mo na ang kaning load mo na ang imong na-calculate nga load. Unya ang RE ni set nga kinahanglan ang kulom nimo di jud na modako og 0.3 by 0.3. So ang imong buhaton, duha ang imong pwede buhaton. Dak-an nimo ang kuan, ang kanang FC prime, kanang compressive strength sa concrete imong padak-an o or ang kanang rebars, kanang kuan. Di manggali kadyo ang di manggali kadyo ang rebars, ang kuan ang epekto sa rebars dili kadyo kuan kay gawas kung naay kanang bending. Dako nga bending nga involved pero kung purely axial ra na siya dili kadyo na siya mo play og role sa kanang kuan pagsay sa imong kanang kulong. Unya ang imo rang buhaton ana kay na ang kanang sa kuan naman ay minimum rebar nga 0.01 0.1 to 0.8% sa imong area gross. So mao na pag-determine sa kuan kabilyada inya minimum nimo na mo increase ra na siya depende na sa demand na kung dako kadyo ang imong binding dako kadyo imong binding um mo kuan po na mo dako mo daghan ang requirements sa rebars kay ang ang binding ana ang resulting nimo sa binding kay naman kay compression o tension nya ang concrete kay di man na siya kanang maadyo nga material in tension mo na nga kabilyada ang gamiton. Pero ang main nimo nga makuan ani kung limited ni siya kadto rang kuan kaning FC prime. So ang kuan ana ang range ana kay di ko na ingon range pero nanay kanang mga kanang recommend or standard nga value kanang um ang diri nay 25 nay 28 nya 30 32 nya 35 mo na yung mga common nga kuan kaning 28 ra mo sugod kang 25 para na sa kanang kuan kadyo nga nan structural gyapon pero dili kadyo kuan ba di kadyo critical nga component pwede ra na siya gali pero maski gali ka ng mga kanang mga residential na slab na pwede na siya 25. So ang kuan ana mao na nga kanang mao ni ang murag imong i-konsidera kung mag-size sa pulong pero ang footing lahi kay ang footing so mao ni ang imong footing kana nya naa diri ang imong load constant man na ang load nimo di man na mausab ang kaning footing magdepende na sa kanang gitawag og kanang kuan allowable bearing pressure mao na ang pressure nga kanang makaya sa imong soil nga limited ang deformation kay kuan usually ana 1 inch man na or 25 millimeter ang kanang kuan kung makita kag mga soil report usually ana moingon na nga ang bearing capacity is based on kuan settlement nga 25 millimeter so nigduot ana nimo sa load na mogamit ka anang kuan mogamit ka og allowable bearing pressure nga kanang recommended based na sa kanang kuan kana bang siyempre nigduot mo sa juta makuan mo na makompress ba siya na di ba kana siya ang kanang compression usually ang ilang assumption is based on kuan 1 inch or 25 millimeter nga settlement mo na nga kasagaran nga kuan kasagaran nga bearing capacity kay lain man ang kanang mag-change imong footing kay mo po na imong bearing pressure kay ang basihan lagi ana tungod man na sa kuan tungod man na sa kanang settlement so mao na nga kanang usually ana mga geotechnical engineer na sila kanang kung mao na ang imong footing 12 inches by 12 in or 24 inches by 24 inches mao na imong bearing
kung 36 inches by 36 inches na mao na imong bearing capacity. Kay lain-lain man na siya og kuan, kay nakabase lagi na ana. So, kanang mao na nga ang load nimo, ang size sa imong footing nakabase na sa imong bearing capacity. So, dili mo-matter na og ang imong kulong mao na ba na ka kuan, mao ba na kadako or mao na inana kadako imong kulong. Pero ato nang kuan og unsay consequences ana kung ang imong footing dako kaadto versus sa imong kulong. Pero kanang umungutana kag kuan sa relasyon na nanduha, wala na sila direct nga correlation. Pero naay epekto kung ang imong kulong gamay or dako. Nya ato nang i-discuss unja. Pero ato sa ning tan-awon ning kuan, so kasagaran nga mga building code, naa na siya recommended nga kuan, allowable bearing pressure kani siya. Kani na mga building code naanay kuan recommended. So, ang nakabutang diri na, ang footing sizes for shallow foundation, duha man na ang klase sa foundation, kanang deep foundation ug shallow. Ang deep foundation kanang mga pile mo na ma-consider nga deep foundation. Ang shallow kanang mga footing. So, ang footing sizes kuno shall be determined in accordance with 9.5 sa kuan ra gyapon katunang unsa ni kanang nasa code na siya nga kuan. O kaning sa part 9 niya kani section for using the maximum allowed bearing pressure in table kani. So mao ni ang mga bearing pressure unja or kanang allowed bearing pressure determined by subsurface investigation. So mo na ang kanang sa mga geotechnical engineers nga kuan kay ang kanang bisan pa og ang imong yuta pila ra diferensya mga 10 meters ra kaladyo kunuhay, dili na siya guarantee nga ang imong profile during dapita magamit dito sa pikas. Kay di gyud na kuan mao na matagad-tag-an ra ka nigkubkob nimo. Imo ra na ikumpara kung unsa siya nga type nga soil diri imo dayon ang ikukuan diri og unsay mga allowable pressure. Pero ang maadyo jud na buhaton is kinahanglan mo-conduct ka og kanang soil investigation. So mao jud na trabaho sa mga geotechnical engineer. So kung gusto kag proper design labi na mga kuan na mid-rise, high-rise nga building, asa jud pagtinihik ani mga inani kay dako jud kay nagdiferensya kung mag-rely ka sa kaning code provided nga recommended nga mga value kaysa kaning kuan. Kay kani wa makakahibaw og kana nga soil unsay history ana, backfill ba na or kanang wa po ka kahibaw nga naa ni siya sa imong soil profile, no? Sa imong soil profile kani diri naanay organic material, mga tambak, mga unsa na diha nya diri kunuhay naay hard clay nya. Wa ka kahibaw nga naaday mga kani diri nga layers sa liquefiable nga soil nya. Di makakahibaw ana kung di nimo ni tan-awon nya kanang maghimo og geotechnical investigation. Mag-core man na sila, na sila'y auger nga i-drive ngadto makuha og sample. Usually ana mga 9 meters na kalawom. Depende na sa kuan, 9 meters nya na 12 meters. Pero depende na sa unsay ma-encounter nila ani diri nga level at say 9 meter deep or 12 meter deep. Unya kung mag-footing ka pila ra man ang footing, mga 3 meters ra siguro or mga 1.5 meters naman siguro na gikan sa ground. So og naay soil profile nga mga liquefiable nya naa sa 6 meter kuno di man nimo na mahibaw-an. Ana na lang kahibaw nga nigtukod nimo sa building pila ka tuig wa na ni unlod na na. Mao na nga importante ang kuan soil investigation. Pero mga balay-balay lang kanang puwede ra gud na imong gamiton kani sa diyang mga value. Pero kanang sa mga kuan mas kanang mga unsa ni high-rise, mid-rise nga kuan kinahanglan jud na nay ani para proper ang imong design jud. So mao na nga ang footing for example kadto 300 man 'to, no? 300 kilonewton kunuhay ang imong load sa imong kulong. Now pag size nimo sa footing imong tan-awon diri kung unsa siya nga klase nga soil kunuhay, dense or compact, loose sand or gravel kani kunuhay, no? Kani siya 50 ra arang kagamay or dense or compact sand kani gravel 150.
kana. So ibutanta ikumpara nato ning duha kunuhay, oh, kung 300 divided by 150 kilopascal kuan man na, ang kilopascal is kilonewton per square meter. So kung i-divide nimo na ang resulta na pila man 2. So 2 square meter ang imong area sa imong footing. So mo ni required area sa imong footing para makaya ang kuan. Pero kung ang iyang profile kani dayong usa kaning low sand nga 50 ang iyang kuan, 50 no, 50 ang iyang bearing capacity or no, 50 so 300 divided by 50 pila man 6 square meter. So imagine na depende depende na og unsay klase sa imong soil. So tanawa ang diferensya kung dense na or compact sand na siya nga ang iyang recommended bearing is 150 to square meter ang imong kinahanglan versus kung low sand kinahanglan kag 6 square meter. So the same load ha. So mo na nga di jud nimo na maingon nga sakto ra ba imong kulong sa imong footing size kay di mo na may basihan. Ang load man na og ang imong bearing capacity. So tanawa ang diferensya 2 square meter. So kung imo ning kunuhay rectangular kunuhay for the sake of discussion, rectangular so kuha na siya 1 meter by 2 meter, di ba? 2 times 1, 2 square meter. So mo ni imong footing size. Kaani kung dense sand. Pero kung loose sand 6 square meter so pwede na kung rectangular kunuhay, kung rectangular so 2 meters nya 3 meters. So imagine na ang diferensya, di ba? 2 meters versus 2 times 3 nya kari 2 by 1 ra nya kari 2 by 3. So mo na nga ang kuan ang basihan jud nimo kadto yung bearing capacity kay mao day ko ug size nimo ana sa imong footing. So kaning iyang pangutana nga sakto lang ba ang laki ng foundation sa poste dili ni kanang kuan sakto nga pangutana kay lahi na siya og basihan. Dili ang kadak-on sa imong kulong ang imong basihan para sa kuan sa kadak-on sa imong footing. Ang direct ana nga relation hinuon sa imong poste ug kuan, sa imong poste ug kulong kanang thickness hinuon kana. So siyempre kana kalapdon. So ang kani kalapdon ani mao na 'to base na sa kuan, base na sa kani bearing capacity. Ang kabag-on ana nanay relation ang kadak-on sa kabag-on sa imong footing ug sa kuan sa imong kulong. Kadak-on sa imong kulong kay kanang mag-design ka sa punching kanang sa thickness. Kung mag-design na ka sa thickness, imo nang ikuan kanang gitawag og punching na nga dili na siya makuan, dili na siya kanang buslot ba kana bang kabantay ka og nakay papel no, nakay papel unya imo nang tusokon og lapis diha di ba mabuslot. Amo na gitawag og punching kanang kuan kanang dili na makaya sa kanang shear capacity sa imong kuan sa imong unsa ni sa imong kulong. So ang kanang mag-design ka sa thickness base na sa punching unya kanang gitawag og direct shear og ang moment kanang moment niya kay mo-play man pod ang thickness ana sa kuan sa binding sa kuan. So mo na usually para dili komplikado ang kuan, dili komplikado ang design, ang imong buhaton na mo-assume kag thickness. Adyaw design na ang thickness. So ang mag-sizing ka duha na ang kung sa mo pang maestro sa una si kuan Engineer Almonte. Kanang nanay gitawag og kuan ang design napunay ang ikaduha ang investigation. So kani complicated ni siya nga design. Complicated na calculation kaning design versus investigation. Kay imagine na ang ano nimo ani D kunuhay. Nya imong designon ang D in terms of punching. So nakay equation 1, di ba? Nya nakay kuan direct
based on direct shear kung mopasar ba siya napo kay lahi nga pud nga di based sa punching shear sa direct shear unya lahi na pud nga di sa binding nya kanang binding ang di nimo depende pa gyud na sa imong kabilyada. So ang maayo nga buhaton kaning investigation nga kuan calculation kay ang imong buhaton ana mo-assume ra ka og thickness nga D. Thickness D mayong kunoy ka nga kuan 12 inches or 0.3 meters. 0.3 meters na siya. So ang imo rang buhaton dili ka mag-design, imong i-check, imong i-investigate. So pilay punching shear required versus sa thickness kung ang imong required deed or ang imong capacity against punching is bigger sa load nimo nga say 300 man to. So okay na siya for punching. Imo na pong i-check ang kuan due to direct shear. Imo na pong i-check ang capacity based sa direct shear ani nga thickness. Unya ang binding na pod pila ka bilyada required sa imong thickness kung mao na ang imong thickness mao na imong load. So mas dali siya kumpara sa imo pong i-determine ang D kay kanang kuan. So kanang mga practicing kuan engineer kanang nag-practice jud og kanang design hibawa na siya mo na nga usually naghimo og kanang sa Excel nga spreadsheet. Ang imong usually buhaton na input ni siya dili na nimo na unknown input na mo input ka og D no 0.3 ba na 0.4 ba na so imo na siyang input kaysa imo nang unknown kay og unknown nimo na makakuan gud kay makaya gud ang calculation ma-design lagi na pero dugay unya mas complicated ang calculation kumpara kung investigation imong buhaton. So ang sa Excel mas dali na siya kung kuan investigation imong buhaton input ra kada og thickness unya mo-calculate man na automatic kay automated naman na kay Excel man imong gamit na may mga formula. Kung dili pa kuan man ma-trial and error ka 0.3 unya og di kaya 0.4 ug sobra ra pod 0.35 ana ba. So mo na procedure mag-design ana. So kani laging kuan balik ta sa pangutana nga kuan kani siya so dili jud na siya ang kuan dili ni siya sakto nga pangutana kay wala na siya direct correlation ang column size versus footing size. So hinaot nga klaro ni siya nga kuan explanation no. So tanawan ng mga kuan, tanawan ng mga building code naman na siya yung mga inani allowable bearing pressure. So depende sa kuan, depende. Kani di man ni kompleto kay mga kuan ra ni mga typical na nga klase sa kuan. Typical po nga klase nga unsa ni kanang soil kuan ba? Soil classification. Ang mga ah, kaning till, kanang clay till, kaning clay shale, kaning clay shale ang sa ato ani bay mao man ang kuan, mao nang buga. Matawag man na nga clay shale ang buga. Nalig-on kadto. So, kuan kumpara sa kanang kuan na soft clay o 40 ra nya firm clay 75. So mo na nga kuan mao na siya ang tanawa kanang kaya ko na tanawa ang diferensya kung kuan depende sa kalig-on sa imong soil. So 2 meters 1/2 versus 2/3. So dili kuan ang kadak-on sa imong footing depende ra na sa kuan. Pero mo ni ang una i-determine nimo. Kung mag-design ka og footing mo ni pirmiro nimo nga buhaton. Imo sang kompyuton ng area kay dili man ka mo compute diretso sa thickness kung wa pa kay area. Kay uroy og nag-assume pag area unya nag-calculate na ka unya di na mao ang kuan. Di din na mao ang unsa ni di din na mao ang ang minimum nga kanang area nga gikinahanglan para mo satisfy kanang makuha ng imong kuan kulong o footing sa base sa load. So yeah ug namoy mga napamoy mga pangutana i-comment lang ato ra nato bagon for the meantime ngita ra kog mga
mga picture, mga post sa Facebook nga kuan atong komentaryuhan. So kung kinsa man 'to nag-post ani, hinaut ko nga kuan na, klaro na ni. So kung katong mga kuan, mao lagi ni nga kung kung mukuha ra ka og for example kanang eksperensyado ra nga mason or kanang foreman ra mukuha og foreman versus kuan mukuha og engineer. Ang foreman, ah, tagsa murag tagsa ra jud siguro kaadyo ng foreman nga makahibaw ani nga kani nga kuan, kani nga theory, kani nga calculation. Mao ra gyud na nga og di ka mokuha og engineer magpataka ra nagkuan, magpataka ra na og kuan, lig-on gud na kaadyo kay aron dako, pero di na kinahanglan. So, kanang makatipid ka so mao gyud na nga kung mo-hire kag kuan, mo-hire ka og engineer duha man na ang first namo nga consideration kung mo-design ka og structure ang kuan jud kanang safety. Safety sa kanang mga public ba, safety sa public. Bisag unsa nga klase nga kuan, bisag unsa nga klase nga structure mao jud ang number one na mga consideration. Bahala magkinaunsa na basta kinahanglan safe ang public ana. Mao jud na ang kuan kanang sa kuan nimo. First jud na siya nga kanang code na nga safety sa public. Ang ikaduha na ang kuan economical ang design. Napagunay ko ang aesthetics ana pero sa kanang kuan mao jud ni ang duha ka kuan mao ni ang number one, number two nga consideration. So safety di na issue kay kato ra dako do. Ang pangutana na economical ba. So imagine na kung ang imong kinahanglan kuan na ay 2 by 2 meters unya base sa load unya tungod kay or by kuan ang thickness kuno ay 0.25 nya kay ang katong porman kuno ay karam na ato na himong 3 by 3 kay aron sigurado by kuan 1 meter or 0.5 meters or 0.5 meter oh, ang volume imagine na kani pila may volume ni 2 times 0.25 pila man na 1 cubic meter so kani 1 cubic meter na di ba nya kani 3 times 3 9 times 0.5 4.5 cubic meters. So imagine na ang diferensya 1 versus 4.5 kuno ang 1 cubic meter pila man ang 1 cubic meters concrete ron abot pila presyo sa ato butan ta 10,000 kuno ang per cubic meter sa concrete kuha na niya aw na kay okay ba. So kung ang actual ni diya mao ra ni ang kinahanglan nga size ang cost ana ni diya actual nga cost is 10,000 ra di ba. Pero kay ang imong foreman kay hmm, tagsa ra gyud ang foreman nga kamao og mga inani kaya ang ilang more on kuan mo gyud na practical mga actual application. So kung ang foreman nimo moingon nga ato na himong 3 by 3 kay paralig-on yan na 0.5 ka baga. So 4.5 so pila man na 45,000. So imagine 45 versus 10 ang pila ma-save nimo 35,000. So sa usa pa lang ka footing naka-save na kag 35,000. So pila man na ka footing, di ba? So mao na nga kanang dako jud gyapon og kuan. Although mobayad kag extra para sa engineer pero dako gyud ma-saving nimo na in the end. Dako kag ma-saving ana kay kanang engineer mo i-design na base man jud sa demand kanang unsay requirement ba dili jud na ingon nga kanang ato na himuon wala dako ug inana man gyud na ang mentalidad sa engineer nga imong hiron nga ato yun nga mingon na turon pa dak-on para sigurado atay kuha na sisantihan na mauhon tabla ra pa kay kung mogamit og engineer ana so mao na ang usa sa purpose nga kuan or usa sa kanang magaranti kung mo-hire ka og professional nga kuan kanang na tinuod na extra nga kuan extra nga
post mo hire kag engineer kay pila ra bay sweldo. Ikumpara nimo ang sweldo sa mason kunuhayo or engineer lahi dako jud ang diferensya pero overall na makatipid gyud jud ka. Kay kani palang daan lang yung example. So kay kanang mag-design lagi di man naingon nga murag pataka ra na og size nga kani medyo dako-dako man ni og area, dako-dako og load ato ning himuong kuan ana dili man pwede ana. I-calculate man gyud na siya. So again og kanang namoy mga kuan pangutana i-comment lang kay ato ng kaning kamutan nga matubag. So dinhi lang sa kutob mga Bisaya. Um, don't forget to subscribe. Follow and subscribe. Sige, bye-bye.